Praise God. Pinagpalang hapon po sa lahat ng mga kasama namin dito sa Sanctuary. Praise God. Rhythms of Grace na po. At tayo pinagpala ng Panginoon. Sama-sama tayong umawit, sumamba dahil ang Diyos ay pawang mabuti at kailanman hindi siya nagbabago. Sa mga nanonood online, samahan niyo po kami sa aming pagsayaw, pag-awit, pagtugtog dahil ang Diyos ay karapat-dapat purihin, luwalhatiin. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya sabi sa Psalm chapter 9 verse 1, I will praise you, Lord, with all my heart. Let us praise the name of the Lord Jesus. Come on. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell all the wonderful things you have done. I will sing with joy because of you. I will sing praise to you, Almighty God. Almighty God. Sing praise. Singing praise to the Lord. Tell the nations what is done. The Lord is King forever. He rules the world with righteousness. I will praise you, Lord. I will praise you, Lord, with all my heart. I will praise you, Lord, with all my heart. Tell all the wonderful things you have done. I will sing with joy. I will sing with joy because of you. I will sing. I will sing praise to you, Almighty God. Almighty God. Almighty God. Sing praise to the Lord. Sing praise to the Lord. Tell the nations what is done. The Lord is King forever. He rules the world with righteousness. Sing praise to the Lord. Sing praise to the Lord. Tell the nations what is done. The Lord is King forever. He rules the world with righteousness. One. I will sing with joy because of you. I will sing with joy. I will sing praise to you, Almighty God. I will sing with joy. I will sing with joy because of you. I will sing. I will sing praise to you, Almighty God. Almighty God. Almighty God. Sing praise to the Lord. Sing praise to the Lord and tell the nations what is done. The Lord is King forever. He rules the world with righteousness. Sing praise to the Lord. Sing praise to the Lord and tell the nations what is done. The Lord is King forever. He rules the world with righteousness. Amen. Glory to the name of the Lord. Karapat-dapat siyang purihin, dakilay, luwalhatiin. For He is good, and His mercies endure forever. Amen.
hearts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with a sound. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth give the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Amen. Jesus the Son. Jesus the Son is exalted. Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise. Raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Yes, Lord. You are good, O Lord, and your mercies endure forever. Sa hapong ito, kami sumasamba. Itinataas ka namin, Panginoon, dahil sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan. Tunay nga, Panginoon, na walang makapapantay sa inyong kabanalan at kadakilaan kung paano nyo kami minahal at pinahalagahan. Ngayong hapon, Panginoon, narito po ang bawat isa. Sinasamba at tinataas ka namin, Panginoon. Dahil kayo ay dakila at tapat sa aming buhay. Amen. Binigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinagtawan ng iyong abag at biyaya. Ikaw ang kayamanan ko, tanging dahilan
sa kataas-taasan, papuri sa higagabalitas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Hanggang ika'y namatay at ang buhay muli. Papuri, papuri sa kataas-taasan, papuri sa higagabalitas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay, papuri sa kataas-taasan, papuri sa higagabalitas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Lahat ng papuri, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, lahat ng papuri sa iyo lamang. Ang buhay ko sa iyo, papuri, papuri
papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Purihin ka, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan. Hindi kayo nagbabago, O Diyos. Kaya naman ang aming buhay ay magsisilbi, Panginoon, na hain ng papuri tanging sa inyo lamang. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ang aming buhay ay alay namin sa inyo. Lahat ng papuri pagsamba, tanging sa inyo lamang. Nag-iisang banal na pangalan, aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Salamat sa Diyos. We are so blessed to have you right now, mga kapatid. At kayo mga nanonood online, you are blessed by the Lord. Yes. 'Di ba? Every gising is a blessing. Kaya alam nyo mga kapatid, as we worship the name of the Lord Jesus kanina, alam ko, ang Panginoon, He is blessing us. Yung mga lyrics, yung mga harmonies, yung bawat tugtog namin at pag-awit is a blessing that comes from God. Kaya alam nyo, may isi-share ako sa inyo, mga kapatid. Alam nyo ba, ang pagbibigay na may pasasalamat sa Diyos ay isang act ng pagkilala, acknowledging that God is eternal. He has no limits, mga kapatid. Sabi sa Colossians 3:17 sa Tagalog, at anuman ang inyong gawin, sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Alam nyo, ang ating pagbibigay ay pasasalamat sa Diyos. Hindi natin kayang higitan, hindi natin siyang kayang tapatan. Kaya alam nyo, tumitingin ang Diyos sa nilalaman ng puso at hindi sa panlabas, mga kapatid. Ang pagbibigay, hindi po ito kabayaran, kundi pagkilala na lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. God is the creator of everything. Kaya kahit yung ating pinaghirapan, the fruits of our labor, lahat ng ating mga kakayahan, ang Diyos ang may akda. Kapag nag-aalay tayo, sinasabi natin, salamat Panginoon sa iyong hindi mabilang na biyaya. Kaya nga, yung paghinga natin, yung ating paglalakad, yung lakas natin, everything na kung anong meron tayo, galing yan sa Diyos. And as we give, it's a form of being grateful for who He is and what He has done in our lives. Narito po ang aming mga detalye para kayo makapagbigay. And remember that our giving is worship, an act of faith that honors the giver of all. Heavenly Father, we honor you. Salamat po Panginoon, because now we realize sa mensahe ng grasya, Lord, na kami ay lubos na nagpapasalamat at isang pribilehiyo na makapagbigay, Panginoon. Hindi po ito nabibigyan ng pagkakataon na lahat ng tao makapagbigay. Subalit kami, Lord, we had the ability because you made it happen, Lord. Kaya sa mga oras nito, i-bless mo po ang aming mga kaloob. At alam namin na hindi namin kayang pantayan ang inyong ginawa. Subalit tanggapin niyo po ito. Ang lahat ng ito para sa inyong kaluwalhatian at kapurihan. Lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen and amen. Okay na? Praise God. Isang pinagpalang Hallelujah. hapon po sa lahat ng mga kasama natin dito sa Sanctuary. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. I-share mo. Tayo pinagpala ng Panginoon at salamat po sa lahat ng mga sumama sa pagsamba kanina. You are so blessed by the Lord. Pinagpala kayo ng Panginoon at
Kami po ay nagagalak dahil kami nagiging instrumento ng pagpapala ng Panginoon sa inyo dito sa bawat isa at sa mga nandyan kapiling namin na nanonood online. Binabati po namin lahat ang aming mga leaders, Pastor Noel, Pastor Michelle, si Ate Nikki, Kuya Eli, congratulations po. Dahil nagpa-gender reveal na po sila ng kanilang baby. Amen. Kalain nyo. Congratulations din kay Pastor Noel. Soon, magiging lolo na po kayo. Pastora Michelle, amen. Lola na kayo, malapit na, ilang buwan na lang yan. At kayo'y minamahal ng Panginoon. Ganyan din si Bishop Willie Laines na nanonood ngayon, si Pastora Nanay Ann. Pinagpala kayo ng Panginoon dyan sa Pasig, sila Pastor Dante, Pastor Hill, yung mga kasama po natin dyan, Pastor Lito, Pastor Ali. You are blessed by the Lord, mga TLGC pastors. At si Pastor Bishop Willie Captala, or Ernie, sorry, pinagsama na. Ernie Captalan Jr., sorry po. Sorry po, peace po. Total, mahilig naman magpatawa si Pastor Bishop Ernie. Ayan, sorry po. Magandang hapon na nanonood siya. Ganyan din si mga kasama natin sa JPC GMA, Pastor Joel, sila Ate Ellie, ayan, Ate Annalyn, si Ate Ella, regards yan. Amen. At ang mga nanonood pa dyan sa mga replay yan, Tita Evelyn, Tajaman, yes. Yung mga kaibigan namin, si Brian Lapido, kumusta brother? God bless you. Lola Presi, Hizon, thank you for watching. God bless you dyan. Si May nanonood ngayon, ano bro? Hi May, regards dyan sa mga kaopisina mo. You're blessed by the Lord. Okay. Sino pa nanonood? Okay. Sige, comment na lang po kayo dyan yung mga nanonood. And we are so much blessed dahil nag-i-invite, patuloy po kami sa pag-i-invite sa mga kapitbahay dito. At sabi namin sa mga kapitbahay, kami po yung umaawit dyan tuwing araw ng linggo. At we are praying na may mga pine-prepare na ni Lord yung mga makakasama namin dito na kapitbahay na mga taga rito. Hello, Kuya John Mel Morales and Ate Ging. Regards dyan sa mga taga Bacoor. Ate Annalyn, yes. 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 Mga taga JPC Dasma, nabati ko na. At JPC GMA. Glory to God. Love kayo ng Panginoon. At tayo naman nandito. Marami din tayo. Nasa 10 din kami rito. Praise God. Pinagpala ng Panginoon. Hindi po padamihan yan mga kapatid. Hindi po nasusukat sa dami, kundi ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng bawat isa. At bagamat sabi ko nga kanina, patuloy kaming pag-i-invite at pinapakilala ang Panginoong Hesus. We are just doing our job. The Holy Spirit is next. Ang Holy Spirit na ang bahalang kumausap sa kanila. Ang mahalaga, we showed how good our God is sa buhay natin at patuloy tayo sa pag-i-invite. And yes, yung mga nanonood online, we are situated po sa Block 9, Lot 3, Grand Riverside Subdivision, Phase 1, Grand Riverside Subdivision, Pasong Kamachile 1, General Trias City, Cavite. Yan. So invite po namin kayo, yung mga gustong pumunta at pinagpala tayo ng Panginoon. Tuwing alas 4 po kami sumasamba dahil may mga activity po kami tuwing umaga. At nag-i-invite ako. Kanina nag-invite ulit ako sa mga kapitbahay. Praise God. Hello Ate Rita. Praise God. Pinagaling ka na ng Panginoon. At ano man ang mga kaguluhan sa ating isip, ang sabi nga, ang Panginoong Hesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo lahat ng paghihirap natin. At gayon din si Pastor Bishop Ernie Captalan, Pastora Cynthia, you are blessed by the Lord. Sa buhay din, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Nathaniel. Pinagpala kayo ng Panginoon at alam ko na ang Panginoong Hesus ang tumutupad, may katugunan sa ating mga kahilingan.
Amen. Kaya nga sabi, delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano man ang desire ng puso natin, ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng lahat nito. Kaya we just, move according to the will of our Lord. Amen. Kaya ngayong hapon, makikinig tayo ng salita. Sino ba? Hi, Tita Evelyn. Yes. Regards po dyan kay Gio at kay May. We love you. Magbibiyernes Santo na, hindi pa kami nakakadalaw. Pero may panahon na itinakda ang Panginoon po. He makes all things beautiful in His time. Ay, Kuya Martin Balyeros, lagi nanonood dito. Ate Rain, God bless you dyan. And you are blessed, Kuya Martin, sa message kanina. Ang wisdom galing sa Panginoon. Amen. Glory to God. Minamahal tayo ng Panginoon. Love na love tayo ng Diyos. Amen. Sige. Anong ating pag-aaral? Last week natutunan natin mahalin ang mga taong mahihirap pakitunguhan. Ngayon naman, ano kaya ang medyo mataas na ang level ngayon? Kaaway na natin. Paano man natin padadaluyin ng grasya sa mga taong talaga namang inaaway na tayo? Hindi lang basta mahirap pakitunguhan, kundi sila mismo yung nag-initiate para magkaroon ng iringan or medyo mahirap, talagang mas pinahihirapan tayo ng sitwasyon. However, our God is good. At pag-uusapan natin yan, makikinig tayo sa mensahe ng Panginoon. Tawagin natin ang mensahero ng ating Diyos, walang iba kundi si Papa Tirso Joven. Praise God. Hallelujah. 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 Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Purihin ang Panginoon. Purihin ka Kristo ngayon at magpakailanman. Napakadakila ni Jesus. Tunay na buhay siya. Kasama natin ngayon siya. Saan man tayo naroon ngayon, kasama natin si Jesus. Purihin ng Diyos ngayon at magpakailanman. Ang ating serye ngayong hapon, pamumuhay sa grasya. Pamumuhay sa grasya. Grasya sa pakikitungo sa kaaway. Pagpapadaloy ng grasya sa mga taong nanakit sa atin. Palm Sunday ngayon. Araw ng Palaspas. Sa Mateo 5:44, ganito ang pagkasabi sa Tagalog. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin niyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Mga supporting verses natin, Roma 12, talatang 20, Lucas 23, talatang 34, Palm Sunday. Mateo 21, talatang 8 hanggang 9. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka Kristo ngayon at magpakailanman. Magandang hapon po sa ating lahat. May tanong ako sa inyo. Sino dito ang may taong nahirapan kang mahalin? Huwag mo nang ituro. Alam mo na kung sino yon. Taong nanakit sa inyo, taong nanluko, taong nanira ng pangalan mo, taong hindi marunong magsuri. At kung magiging honest tayo, hindi lang mahirap mahalin. Minsan gusto nating iwasan, kalimutan, o gantihan. Pero ang tanong ngayon,
paano ka mamumuhay sa grasya kung ang kaharap mo ay kaaway? Noong pumasok si Jesus sa Jerusalem, Hosana, Hosana, sinalubong siya. Tinanggap siya. Pero ilang araw lang, parehong bibig ang sumigaw. Ipako siya sa krus. Same people, same crowd. Wala sa papuri, naging pagtataksin. At kahit alam na ni Jesus na mangyayari yon, pumasok pa rin siya sa Jerusalem. Hindi siya umatras. Hindi siya umiwas. Pinili niyang magmahal kahit alam niyang sasaktan siya. Mga kapatid ko kay Kristo, may 3 punto na ibabahagi ako sa inyo ngayon sa ating seri ngayon. Una, ang grasya ay nagmamahal kahit masakit. Nagmamahal ang grasya kahit masakit. Mahirap yata yon. Ang grasya ay nagmamahal kahit masakit. Purihin ang Panginoon. Sa Mateo 5, talatang 44, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyong ang mga umuusig sa inyo. Ito ang pinakamahirap na utos. Utos ni Kristo. Pinakamahirap na utos. Tama nga naman. Ibigin ang kaaway. Napakahirap yata umibig sa kaaway. Hindi niya sinabi, mahalin mo kung deserve. Mahalin mo kung mabait. Ang sabi niya, kaaway. Katotohanan. Natural sa atin, gumante. Umiwas. Magtanim ng galit. Pero ang grasya ay hindi natural. Hindi natural ang grasya. Ito ay supernatural. Purihin ang Panginoon. Supernatural ang grasya. Practical na halimbawa, may kamag-anak ka na toxic. May katrabaho na laging kontra. May taong nanakit sa iyo. Hindi ibig sabihin magiging close kayo agad. Pero ang grasya ay nagsisimula sa ganito. Hindi kita babalikan ng galit. Yan ang unang punto. Ang grasya ay nagmamahal kahit na masakit. Purihin ang Panginoon. Iyan ang grasya ng Diyos na bigay sa atin. Pangalawang punto, ang grasya ay gumagawa ng mabuti sa kabila ng masama. Sa Roma 12, talatang 20, kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Ito ang kaibang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Hindi lang huwag gumante, kundi gumawa ka ng mabuti. Hallelujah! Di ba pag may kaaway tayo, ang ginagawa natin? Sumpa. Mga pananalita na hindi karapat-dapat. Subalit sabi ng Panginoon, ibigin ang iyong kaaway. Hindi lang gumante, kundi gumawa ka pa ng mabuti. Gawan mo ng mabuti yung gumawa sa inyo masama. Bakit? Dahil ang grasya hindi reaktibo, hindi emosyonal, hindi nakadepende sa tao. Ito ay nakadepende sa Diyos. Practical na halimbawa, difficult co-worker.
tulungan mo kahit hindi ka tinutulungan. Maging maayos kahit siya hindi. Taong nanakit sa iyo, huwag mo siyang siraan. Huwag mo siyang gantihan. Hindi dahil deserve niya, kundi dahil ito ang grasya na tinanggap mo. Yan ang pangalawa. Pangalawang punto. Ang pangatlong punto, ang grasya ay nagpapatawad kahit walang kapalit. Purihin ng Panginoon. Sa Lucas 23, talatang 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang pinakamatinding larawan ng grasya. Habang si Jesus ay ipinapako, hindi siya nagalit, hindi siya gumante, hindi siya nanumbat, siya ay nagpatawad. Katotohanan, hindi ka pinapatawad dahil humingi sila ng tawad. Pinapatawad mo dahil pinatawad ka na. Purihin ng Panginoon. Napakaganda ng ilustrasyon sa Ebanghelyo natin. Ipinapako na sa krus, inalipusta. Natural sa tao, gaganti. Practical na halimbawa, may nag-betray sa iyo, may nanira ng pangalan mo, may hindi nag-sorry. Hindi mo kayang baguhin sila, pero kaya mong piliin. Hindi ako nananatili sa galit. Mga kapatid, noong Palm Sunday, ngayon ipinagdiriwang natin ang palaspas. Tinanggap sa Jesus. Di ba? Pumasok ka sa Jerusalem. Sigawan ng mga tao, Hosana, Hosana. Purihin ang anak ni David. Dakilain ang hari na pumapasok. Nakasakay siya sa sakyang hayop. Ang mga tao naglalatag ng mga panlatag sa daanan. Ultimo, punong kahoy na may mga sanga, pinuputol, mga sanga ng kahoy, hindi lalatag. Welcome na welcome si Jesus. Nung araw ng palaspas. Ngayong araw nga, pinagdiriwang natin ang Palm Sunday. Tinanggap si Jesus ng mga tao. Welcome na welcome. Pinapurihan, hindi lamang tinanggap. Pinarangalan. Purihin ang anak ni David na dumarating. Tinanggihan siya. Pagkatapos, tinanggihan siya. At kahit ganon, hindi niya sila trinato bilang kaaway. Trinato niya sila bilang mga taong kailangan ng grasya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid ko kay Kristo, ibigin ang kaaway. Utos ni Jesus yun. Diba, sa lumang tipan, ang turo ng mga Pariseo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag binalian ka ng isang ipin, balian mo siya ng dalawa rin. Yun ang turo sa lumang tipan. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Pag sinuntok ka sa mata, suntukin mo rin sa mata. Yun ang turo sa lumang tipan. Subalit ang turo ni Jesus, ano yung turo ni Jesus? Ibigin mo ang iyong kaaway. Sa halip na gumanti ka, ipanalangin mo siya na pagpalain. Yun ang turo ni Jesus niyo. Ibigin ang kaaway. Kabaliktaran sa katuruan sa lumang tipan.
ng mata sa mata. Ayan, dumating si Jesus, hindi mata sa mata, ngipin sa ngipin, kundi ibigin ninyo ang mga kaaway. Sa halip na kaputan ninyo sila, ipanalangin na pagpalain. Magpatawad. Huwag gumanti. Huwag lamang gumanti, kundi gumawa pa tayo ng mabuti sa kabila na ginawa na tayo ng masama. Mahirap yun. Subalit sa grasya ng Diyos, yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Ang grasya ng Diyos ay pambihira. Hindi natural, kundi supernatural. Bakit? Sa pamumuhay sa grasya ng Diyos, uulitin ko, ang grasya ay nagmamahal kahit masakit. Yun ang turo ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Jesus. Hindi lamang tinuro, kundi ipinakita niya sa tao ang kanyang utos. Hindi katulad sa lumang tipan, utos, huwag kang papatay. Puro wag. Samantalang si Jesus, inutos niya. Ibigin mo yung kaaway. Hindi lamang inibig ni Jesus ang mga nagpako sa kanya sa krus, nagsampal. Kundi, gumawa pa si Jesus ng mabuti sa mga hindi karapat dapat gawa ng mabuti. Ay pinagsasampal na nga siya. Tinurunahan na nga ng tinik. Ulit-ulit, hinampas. Hinuraan sa mukha. Pwede ba ibigin mo yon? Pinagsampal ka na, dinuraan ka sa mukha. Inalipos na ka na. Ano ang sabi ng katabi niya sa krus? Na isa. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka riyan. Pati kami, ibaba mo na. Diba may dalawang kriminal na katabi si Jesus? Subalit sabi ng isa, doon sa kasama niyang nakapako sa cross, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay nakapako dahil lang sa ating kasalanan, kaya tayo pinako dahil lang sa ating kasamaan. Subalit sabi ng isa, ang taong ito, walang kasalanan, hindi nakagawa ng katiting na kasalanan, subalit ipinako sa cross. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kaya nagsalita, yung nagsabi, na hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghari ka na sa paraiso. Ano ang sagot ng Panginoon? Ngayon di, isasama kita sa paraiso. Purihin ng Panginoon. Yun ang grasya. Grasya na nagmamahal kahit masakit. Mahirap yan. Grasya na nagmamahal kahit na masakit. Pangalawa, ang grasya ay gumagawa ng mabuti sa kabila ng masama. Purihin ng Panginoon. Gumagawa ng mabuti sa kabila ng masama ang ginagawa sa Kanya. Mahirap natin magawa yan. Sumalit pag isinasabuhay natin ang grasya ng Diyos, kaya natin gawin ito. Sapagat ito ang grasya na itinuturo ng Panginoon, hindi lamang tinuturo ng Panginoon, kundi pinakita ni Jesus. Yung grasya na itinuturo niya ngayon sa atin, gumagawa siya ng mabuti, gumawa siya ng mabuti sa kabila ng masama ang ginawa sa kanya. Yan ang pangalawa. Ang pangatlo, ang grasya ay nagpapatawad kahit walang kapalit. Purihin ng Panginoon. Di ba magpapatawad ka pag humingi ng tawad sa iyo? Di ba may mga magulang nga minsan, bakit ako hingi ng tawad? Hindi naman humingi siya ng tawad. Ang grasya ng Diyos ay nagpapatawad kahit walang kapalit. Ang grasya ay nagpapatawad kahit walang kapalit. Purihin ng Panginoon. Tingnan natin sa Lucas 23, talatang 34. Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang pinakamatinding larawan ng grasya
Hallelujah. Habang si Jesus ay ipinapako, hindi siya nagalit, hindi siya gumante, hindi siya nanumbat. Siya ay nagpatawad. Katotohanan, hindi ka pinatawad dahil humingi sila ng tawad. Pinapatawad mo dahil pinatawad ka na. Practical na halimbawa, may nag-betray sa iyo, may nanira ng pangalan mo, may hindi nag-sorry. Hindi mo kayang baguhin sila, pero kaya mong piliin yung mabuti sa kabila na ginawa ka na ng masama. Mabuti pa rin ipapakita. Ito ang katotohanan. Mga kapatid, noong Palm Sunday, tinanggap si Jesus. Pagkatapos tinanggal siya. At kahit ganon, hindi niya ito trinato bilang kaaway. Trinato niya sila bilang mga taong kailangan ng grasya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tanong ko ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, sino ang kaaway mo? Sino ang nahirapan mong mahalin? Sino ang gusto mong iwasan o gantihan? Ngayon, sinasabi ng Diyos, doon mo ipakita ang grasya. Hindi sa mabait, kundi sa mahirap mahalin. Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Sa tao, pag mabait, mabait ka rin. Pero pag gumawa sa'yo ng masama sa natural na tao, gagawan masama. Magbabanta ka. Subalit si Jesus, ipinakita niya ang grasya na itinuturo sa atin. Mga kapatid, isipin mo ito. Nung Palm Sunday, tinanggap si Jesus. Pero ilang araw, iniwan siya, tinanggihan siya, ipinako siya. At alam niya, yung alam niya, na sasaktan siya. Alam ni Jesus. Pinapurihan, pinaragalan, tinanggap. Subalit kauli-ihulihan, nagsigaw sila. Ipako sa krus. Ibig sabihin, patayin. Samantalang katatapos ng papurihan, parangalan. Pero pinili pa rin niyang magmahal. Yan ang ating Panginoon. Ngayon, maging honest tayo. Sino ang taong nanakit sa iyo? Sino ang nag-iwan sa iyo? Sino ang hindi humingi ng tawad? Yung pangalan, biglang pumasok sa isip mo ngayon. Alam mo kung bakit mahirap magpatawad? Kasi totoo ang sakit. Hindi ka nag-iinarte. Hindi ka OA. Nasaktan ka talaga. Pero gusto kong marinig mo ito. Habang si Jesus ay nasa krus, hindi niya sinabi, babawi ako sa inyo. Hintayin ninyo ako. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakadakila ng Panginoon. Yung mga taong nagpapako sa Kanya, sila pa ang pinagdarasal niya. Pag hindi tayo namumuhay sa grasya, napakahirap magawa ito. Itong pamumuhay
pamumuhay sa grasya na ating pinag-aralan, hindi natin ito magagawa pag hindi natin tinanggap ang grasya na itinuturo sa atin ng Panginoon. Kailangan tanggapin muna natin ang grasya para magawa natin yung itinuturo ng Panginoon na grasya. Si Jesus ang grasya na bigay sa atin ng Ama. Siya nagsasabi, ibigin natin ang ating mga kaaway. Siya nagsasabi, patawarin ang mga nagkasala. Sa halip na kapuutan, ipanalangin. Huwag tayong magbanta. Sa halip, ano ang sabi niya nang siya'y nakapako sa krus? Malapit na siya mamatay. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin ang Panginoon. Yun ang turo ni Jesus sa atin ngayon sa pamumuhay sa grasya ng Diyos. Sapagkat ito ang larawan ng kaharian ng Diyos. Kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat tanggapin natin ang aral tungkol sa pamumuhay sa grasya ng Diyos. Sapagkat ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi lamang itinuturo sa atin ng Panginoon ang mamuhay sa grasya tayo, kundi pinakita niya kung paano tayo mabuhay sa grasya ng Diyos. Yan ang katotohanan. Hindi lamang tinuro, kundi ipinakita para maunawaan natin at may sa buhay natin. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus, the Son of the living God. Hallelujah, hallelujah. Sa mga sandaling ito, isipin natin, sino ba ang hindi natin kaya ibigin? Dahil sa gumawa sa atin masama. Mga kapatid ko kay Kristo, tinuro ni Jesus na dapat natin mahalin. Hindi lamang basta mahalin natin, kundi gumawa pa tayo ng mabuti sa kanila. Hallelujah! Gumawa tayo ng mabuti. Magpatawad tayo na walang kapalit. Yun ang ginawa ni Jesus. Nagpatawad siya sa mga nagpako sa kanya sa krus. Hindi natin kaya yan sa ganang sarili lamang natin. Sumalit, pag si Kristo ay tinanggap natin sa ating puso bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Yung iniwang halimbawa ni Jesus, yung pamumuhay sa grasya na ating pinag-aralan, ay madali gawin natin ito. Hindi sa ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ni Jesus na sumasa atin. Sa pamagitan ng grasya, sa pamagitan ng biyaya na ibinigay na sa atin ng Panginoon 2,000 years ago. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, ngayon ay umpisa ng mahal na araw. Bakit tayo nagdiwang? Ngayon ay palaspas. Susunod na ang mga susunod na pangyayari kung paano si Kristo nagbuwis ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang buhay. Bakit binubo ni Jesus ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo? Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo, kapatid. Sino ka man? Dito ka man, malapit, malayo ka man, sa iba't ibang lugar ka man, kahit sa ibang bansa ka. Si Kristo ay nagbuwis ng buhay para sa iyo. Para maipamuhay natin ang grasya ng Diyos na ibinigay na sa atin 2,000 years ago. Kaya sa mga sandaling ito, hayaan nyo tayong manalangin ngayon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa tinapos mo na nagawa sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Hindi para sa iyo, kundi para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na hindi namin magagawa ang pamumuhay sa grasya pag hindi mo kami sasamahan. Pag hindi mo kami tuturuan. Lord, kailangan ka namin.
Sinabi mo, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa iyo. Tinapos mo na ang gawa sa krus sa Kalbaryo para maging halimbawa na tularan ka namin. Totoo, Panginoon. Buhay ka. Ang iyong Espiritu Santo ay kasama namin ngayon. Kasama ng aking mga kapatid na nakikinig ngayon sa broadcast na ito. Hindi ko man sila kilala ngayon, subalit kilala mo na sila. At sa pamagitan ng pamumuhay sa grasya na itinuro mo sa amin at ginawa mo, pinananaligan po namin ang bawat kapatid ko ngayon na nakikinig sa mensahe ng sa pamumuhay sa grasya. Dumadaloy na ngayon ang grasya. Dumadaloy na ngayon ang biyaya. Biyaya na hindi kaya bayaran ng kayamanan ng sanlibutan ito. Biyaya na tangi ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang makapagbibigay. Kaya sa pamagitan ng grasya na tinanggap na namin, sa pamagitan ng tinapos mo na, nagawa sa krus sa Kalbaryo, pinanaligan po namin na ang mundong ito ay napagtagumpayan mo na. Sabi mo, lahat na sakit karamdaman namin mulang ulag at talampakan ay nagsigaling na sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Ang mundong ito ay napagtagumpayan mo na. At sabi mo kung paano ka nagtagumpay sa mundong ito maging sa kamatayan, kami rin na nagsisikap sumunod sa iyo, kami rin na mga anak mo ay magtatagumpay din sa mundong ito. Maging sa kamatayan, kami ay magtatagumpay. Pinanaligan po namin na lahat na may sakit ay yun ang pinagaling sa pamagitan ng iyong grasya. Lahat na may mga problema at pangailangan, anumang kailangan nila, ay answered prayer na sa pamamagitan ni Kristo na namatay at muling nabuhay, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka, Kristo, ngayon at magpakailanman. God bless you. When the road is dark and I cannot see, when the weight I carry feels too much for me, I lift my hands, surrendering my fears, knowing you are near, wiping all my tears. Not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won. Through the trials, through the pain, I'll trust in you and praise your name. Not my will, but your will be done. When the dreams I held start to slip away, and the answers do not come the way I pray, I lay it down, each burden at your feet. Oh, your plan is perfect, your love complete. Not my will, but your will be
sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siya nagmamahal sa atin bilang isang magulang. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, ating Panginoong Hesus, na buhay, namatay at ng ikatlong araw na buhay na magmuli. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na siyang ating kaagapay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Glory to God. Salamat po sa mga kasama natin sa sanctuary. And praise God sa mga nanood online. God bless you. And tuning nga, awitin natin minsan pa. For the Lord is good and His mercies endure forever. Amen. Enter His gates. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with a sound. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbrel and horn. Let every angel in heaven and earth give the sound of praise. Sing with all your heart. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Jesus the Son. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow. Come now and bow down before Him. Yes, Lord. Lift your hands in praise. Let your voice This for the Lord. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. For the Lord. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And His mercy endures forever. For the Lord is good. And His mercy endures forever. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all and see you next Sunday.